Good day, good day. Good morning. Sa pong mapagpalang oras sa ating lahat. Shout out sa mga all, sa mga nanonood sa ating mga upload. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Shout out. Mapag-usapan lang natin ngayon, ano? 'Di ba nga nung last week yata yun, or last week, napabalita na nahuli na si Saldico. No, ang nagbalita pa nga yung ating presidente, si President BBM. No? Ang sabi nga ay nahuli na sa Czech Republic, yun. Sa Paraguay ba yun? Paraguay. So, yun na nga. So, almost 2 weeks na nakalipas, ano? Ano na kayang balita doon? At ang isa pa, ang bali-balita pala, nahuli daw si Saldico. Nahuli nga ba? Kasi may mga lumalabas na mga balita na fake news daw. Tayo dyan, presidente natin ng balita magiging fake news, mahirap yun, diba? So yun ang bali-balita na ano ba nangyari dito? Tayo babae pala. So fake news daw, kasi ang sabi doon, nahuli si Saldico dahil sa undocumented. Di ba nga, kinansel ang passport niya. So naggalagala siguro, palipat-lipat. So doon siya nahuli. Pero hindi dahil doon sa sa kaso niya sa Pilipinas. So ngayon, kaliwat kanan na naman ng batikos, lalong-lalo na kay Auntie Claire, no? Dahil ang sabi nga ni Auntie Claire, hindi daw si BBM, hindi daw si President ang nagsabi, no? Na nahuli. Pero parang siya yata yun, ano? Anyway, si Auntie Claire ay todo ano ba tawag niyan? Defensive ba ang tawag niyan? Defensive, di ba? Tanggi or naglalaban niya talaga na hindi nga daw si President ang nagsabi. Alam niyo kasi, Auntie Claire, no? Yung pag-depensa niyo ay huli na. Nasabi na napanood ko yun na si President nga, well, bakit naman kailangan nyo pang idepensa, no? Sabihin nyo na totoo, siya ang nagsabi na ganun. It's either wrong information, pero yung ipagtatanggol mo pa, Auntie Claire, ay parang Auntie Claire, hindi na maganda sa pandinig ng ating mga kababayan. Ayan mo na, Auntie Claire, kung ano talaga nangyari. Kung may pagkakamali, tao lang naman tayo, Auntie Claire. Hayaan nyo na kung nagkamali man, sabihin natin, nagkamali, ang information kulang, dahil nga yung pagkabanggit ng ating presidente doon ay nahuli, hindi sinabi dahil sa undocumented. So parang lumalabas, nahuli nga siya dahil dun sa kaso niya sa Pilipinas. So wala daw wala daw red notice hanggang ngayon si Saldico. Bakit kaya wanted siya sa Pilipinas, walang red notice? Hindi, no? Mag-isang taon na yata yung issue na yan ng flood control. So wala pa ring nakukulong
yung pa ring mga nasa baba lang, which is balita talaga meron talagang nasa taas. Isa pa pala, totoo kaya yon na humihingi daw ng tawad si si Tamba sa mga Duterte? Ito nabasa lang natin, hindi natin alam kung totoo ba yon o gawa-gawa lamang, pero humingi daw ng tawad. Alam niyo kung bakit? Nadidiin siya, 'di ba? Nadidiin siya sa kaso ng flood control na 'yan. At baka isa sa dahilan 'yan kung bakit hindi pa rin nauwi si Saldico. 'Di ba? Nakalabas, sino nagpalabas? Kasagsagan ng investigation noon tungkol dyan sa flood control, nakalabas si Saldico. Sino nagpalabas? Yun ang isang tanong. Ngayon, kung ang nagpalabas doon ay may katungkulan, siyempre, bakit niya pa babalikin sa Pilipinas? Grabe, grabe. Ang dami na nating iniisip, dagdag pa yung mga kurap sa Pilipinas. Paano tayo makakauwi niyan? Di ba? Gusto natin sa Pilipinas na lang sana. Paano tayo makakauwi pagka ganun? Uwi tayo doon, tapos ewan ko kung ano bang mangyayari dyan pagka ganyan. Kasi alam nyo kung ginamit yun sa pagbigay ng mga trabaho, yung mga billion, trillion na yon na ginamit dun sa flood control na kinurap, kung yun ay ginamit para sa infrastruktura, di marami sanang nagkaroon ng trabaho sa Pilipinas. Hanggang sa ngayon, napakadami pa rin mga kababayan natin ang gustong lumabas dahil wala talaga, grabe ang sitwasyon. So mag-aantayan na naman tayo nito. 2 weeks na or 3 weeks na yata yun na ang sinasabi ay nahuli. Dapat panindigan ng gobyerno yan, di ba? Isa pa pala, ang isa pang balita, bakit kailangan magpadala ng representative mula sa Department of Justice papunta ng Czech Republic para lang i-confirm, at mismo ang taga DOJ ang nagsabi na yun nga, nadakip si Saldico dahil sa undocumented. Pero walang kasunod yun, kung nasaan na. Ang tanong kasi doon, meron naman tayong embassy doon, at yan ay kaya nga kini-question sila dahil ang sitwasyon na ganyan katungkulan po ng ng DFA. Bakit pinadalhan pa ng DOJ? Something may niluluto. Anyway, ayan ay mga nababalitaan lamang natin. At ewan ko kung ano mangyayari sa Pilipinas, kailan ba magkakaroon ng matino na gobyerno. Nakakalungkot lang isipin na marami tayong mga kababayan, kasama na tayo doon, na kailangan lumayo sa ating bansa at sa ating pamilya para naman kumita kita ng maayos-ayos. Sana ay kung wala yung mga kurap na yan na nagpapayaman lamang sa kanilang mga sarili, edi sana kasama natin ang ating pamilya at nasa Pilipinas tayo. Ayan po ang update. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Kung may pagkukulang man sa nabalitaan natin, kayo na pong bahalang magpuno, Maraming salamat muli, at pagpalain nawa ang bawat isa, at
at naway ang kapayapaan ng may babaw sa bawat puso't isipan sa buong mundo. God bless everyone po.